Mga kapitay, sa magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto po, magbigay lang po tayo ng reaksyon dito ho sa nakakagulat po na plano po ni Attorney Harry Roque po makabida na umuwi na lang daw sa Pilipinas matapos po ang 2 taong pagtatago po diyan po sa Netherlands, mga kabida Ewan ko ba kung ano yung nagtulak po sa kanya kasi ho unang-una kung pakikinggan po natin yung kanyang pahayag po makabida, parang nagtatampo po ito makabida, sa pamilyang Duterte. I don't know ito yung aking interpretasyon po, kasi sinabi kasi niya mga kabida, na meron po siyang suggestion, para po makalabas itong si dating Pangulong Duterte po makabida, po, sa pamamagitan po ng paggamit po ng ibang legal na paraan aside ho dito sa legal na paraan po sa International Criminal Court. Subalit parang hindi ata pinakikinggan ho ng pamilya po makabida itong suggestion po ni Attorney Harry Roque. Kaya nagplano ho siyang bumalik na lang po ng Pilipinas at harapin yung kanyang kaso at patuloy yung kanyang pakikipaglaban po makabida laban ho dito kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Eto, pakinggan muna natin itong naging pahayag po makabida ni Attorney Harry Roque at i-courtesy lang po natin ito sa ang balita ngayon. Narito po. Kung mas mabuti pa sigurong umuwi na ako ng Pilipinas at kahit pa paano, labanan ng Marcos administration sa loob ng kulungan. Matapos ang 2 taon pakikipaglaban, pinag-iisipan na umano ni former spokes Harry Roque ang pag-uwi ng Pilipinas at paglaban kay Marcos Jr. kahit mula sa kulungan. Ang remedyo para siya ay mapalaya. Nakasalalay po yan sa legal na proseso at kung hindi po makukuha yan sa legal na proseso sa ICC, gumamit ng ibang legal na proseso. At yun naman aking minumungkahi na hindi na pagbibigyan ng pamilya. Nasa kanila po yan. Pamilya po sila. Hindi po tayo matitinag sa pagbibigay ng suhestyon. Bagamat tao rin po, dumarating sa punto na parang ayaw mo na magbigay ng suhestyon kung talaga namang hindi ka napapakinggan. Pasensya na po, tao lang po. Iyan po ang aking damdamin. At nag-iisip na nga po ako kung mas mabuti pa sigurong umuwi na ako ng Pilipinas at kahit pa paano, labanan ng Marcos administration sa loob ng kulungan. Kasi sa mga pangyayari po dito sa Tatay Digong sa Dahig, hindi ko naman po maatim na panuurin lang si Tatay Digong habang nakakulong at walang nangyayari. Hindi po tayo nagkulang sa pagbibigay ng suhestyon, kaya lang po hindi po tayo ang nagdedesisyon para kay Tatay Digong. So, ganun yan pong ka-frustrated ako at iniisip ko nga, siguro mas mabuting labanan na yung aking walang saysay na kaso sa Pilipinas at labanan si Marcos dyan sa Pilipinas muli. Dahil kayo namang mga Pilipino, ano ba yan? 2 taon na ako nagsasalita, nagwawakwak dyan sa Marcos ngayon na nagsasabi na wala nang dahilan para magpatuloy pang mamuno ang tao na wala sa tamang pag-iisip. Ayun. Ang basa ko lang po dito sa kanyang sinabi po parang nagtatampo po na hindi ho pinakinggan yung kanya pong suggestion po mga kabida po. Despite ho sa kanyang sakripisyo mga kabida para ho kay dating Pangulong Duterte, pero parang hindi ata pinakinggan yung kanyang suggestion. Hindi ko alam kung ano yung kanyang suggestion po para lang po makatulong ho mga kabida sa paglabas po ni dating Pangulong Duterte diyan po sa kanyang detention cell mga kabida po. May binanggit kasi siyang ibang legal na paraan po I don't know kung anong ibig sabihin po niya dito ho sa ibang legal na paraan aside ho dito sa legal na paraan ho sa International Criminal Court Naalala ko lang kasi mga kabida yung nabanggit po dati ni Vice President Sara Duterte, kung hindi ho kaya sa batas po mga kabida ng International Criminal Court, plano ho nilang dumulog po sa Dutch government. Kumbaga, ang gagamitin po nilang batas daw ay yung batas po ng Netherlands, mga kabida. Po. Ewan ko kung ito ba yung gusto kong erase po mga kabida, at suggestion po ni Attorney Harry Roque. Okay? Basta yun lang po yung sinabi po niya mga kabida na nagsasuggest po siya, okay? Para ho sa ibang legal na paraan para kay dating Pangulong Duterte. Subalit, hindi daw siyang nagpapasya para sa kanya, yung pamilya daw,
Parang hindi daw pinakinggan yung kanyang suggestion, ano? Kaya yun siguro yung nagtulak po sa kanya, no? Na what's the purpose of staying here, ano? Wala naman pong silbi yung aking presence so dito. Hindi naman po ako pinakikinggan, ano? Mga kabida, parang ganun no? Ito lang yung interpretasyon ko po, So, siguro, sa tingin po ni Attorney Roque, wala naman po sigurong silbi yung aking pananatili ho dito, ano? So, babalik na lang po ako sa Pilipinas at haharapin ko ang aking mga kaso, ano? At despite that, magpapatuloy po akong labanan itong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos po, mga kabida, ano po? Okay? Parang punto po niya doon ang pananatili ko po sa the Netherlands is dahil ho kay Tatay Digong. Gusto kong makatulong na makalabas po si Tatay Digong. Parang ganun yung aking interpretasyon po, ano, mga kabida. Subalit, parang hindi ata siya makakatulong po doon sa paglabas ni dating Pangulong Duterte kasi meron po siyang suggestion pero hindi po pinakikinggan, mga kabida, no? Most likely, ang nagde-desisyon dyan is ang pamilya, no? Okay? Pero nagtataka lang po ako, close yan sila ni Vice President Sara Duterte, ano? Mga kabida. In fact, lately lang po, nagkasama po yan sila dyan sa The Hague, Netherlands, ano? Okay? Ewan ko po, ewan ko po kung ano yung latest na relasyon po ngayon, ano? Ni Vice President Sara Duterte at Attorney Harry Roque po, mga kabida. Kasi kung tutuusin po natin ang matriarch po ngayon dyan, mga kabida, ito hong si VP Sara, no? Most likely, yung kanya hong boses po ay pinakikinggan po ng pamilya po, ano? Kung ano yung desisyon po ng Vice Presidente, baka yun yung sinusunod po ng pamilya. Okay? Sa atang decision maker po dyan sa pamilya Duterte po ngayon, ano? Mga kabida, ano po? Kaya nga, siguro po, out of frustration, okay, ito hong desisyon po ni Attorney Harry Roque na uuwi na lang po ng Pilipinas, ano, dahil nga, yun, wala na pong silbi yung kanyang pananatili po dyan po sa The Hague, Netherlands po, mga kabida. Okay? Kahit na nandyan po si Tatay Digong, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ano, pero yung kanyang effort na makatulong ho para makalabas si Digong ay parang hindi ata sold po, ano, sa pamilya po, mga kabida, ano po. Pero kung tutuusin po, mga kabida, no, ito hong si Attorney Harry Roque, siya yung nakikita ko pong pinaka-loyal po, ano, sa mga Duterte po, mga kabida, ano po. Lalong-lalo na po, mga kabida, kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa lahat ng mga dating nakasama po ni Digong, ano, ito lang pong si Attorney Harry Roque na grabe. Yung kanya pong effort po, ano, mantakin nyo sinakripisyo na po niya yung kanyang sarili po, ano. Yung kanyang kinakaharap na kaso po, mga kabida, ay in connection po yun, ano, sa kanyang pagiging loyal po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte po, mga kabida. Kaya nga kung ano-ano na lang yung inaakusa po laban po sa kanya, ano, dahil po sa kanyang relasyon po sa dating Pangulo, ano, mga kabida. Pero despite that, binaliwala po yan, ano, ni Attorney Roque po, mga kabida. Umalis po ng Pilipinas kahit na po maganda yung kanyang trabaho po dito sa Pilipinas, ano? Okay? Nasakripisyo yung kanyang negosyo, yung kanyang pamilya, ano? Wala na po. Umalis po ng Pilipinas po, mga kabida, dahil po sa persecution na inabot po nila. Dahil lang po sa pagtatanggol po kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ganun po ka loyal, ano? Kung titingnan po natin yung effort, i-assess po natin yung effort ni Attorney Harry Roque, hindi po pwedeng questionin yun, ano, mga kabida. Okay? Para ho kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Siguro, yun yung frustrations po niya ngayon, ano, mga kabida. Kasi parang sa tingin po niya, parang wala po siyang silbi, ano. Hindi po siya nakakatulong, ano. Meron po siyang mga mungkahing nire-raise po niya, subalit parang hindi po ata pinakikinggan, ano.
ng pamilya, mga kabida. Kaya ito yung nagtulak po sa kanya po, mga kabida, na siguro babalik na lang po ako sa Pilipinas, ano? Kung ano man yung iniwan ko doon, haharapin ko na lang po yun. Parang ganun ano? Mga kabida. So, yun po. Hindi natin alam kung ano ba talagang totoong nangyari po, ano? After nung nag-usap sila ni VP Sara, mga kabida, nagkasama po sila ni Vice President Sara Duterte sa The Hague, Netherlands, lately lang po, ano? I don't know kung ilang araw na po dyan si VP Sara po, mga kabida, sa The Hague, Netherlands. Basta ito na lang po yung lumabas po sa kanyang post, ano? Itong kanyang frustrations, okay, na ibinahagi po niya sa kanya pong post po, mga kabida. Okay? So, hopefully, sa akin lang po, sana hindi po magkawatak-watak ito pong mga supporters po ng mga Duterte, ano? Kasi po ito pong si Attorney Harry Roque po, mga kabida, napakalaking tulong po ito, ano, sa mga Duterte po, mga kabida. Okay, sana mapigilan, ano, kung ano man yung friction na nangyayari po dyan. Okay? Kung tutuusin po, ang unang medyo nalagas po dyan, mga kabida, ito pong si Maharlika, no? Although patuloy pa rin yung suporta po niya kay Digong, pero I don't know kung patuloy pa ba yung kanyang suporta para ko kay Vice President Sara Duterte. At yung mga kalyado po ni Maharlika po, mga kabida, ito pong si Attorney Roque, kalyado po ito ni Maharlika po, ano, mga kabida. Ewan ko ba kung epekto po ba ito, ano, sa pagiging close po ni Attorney Roque po kay Maharlika. Siguro hindi po pinakinggan yung kanyang decision po, ano, mga kabida. Okay? Ang nakakaalam lang po dyan sa totoong nangyari po, mga kabida, ito pong si Vice President Sara Duterte, Harry Roque, ano, at iba pang miyembro po ng pamilya Duterte po, mga kabida, ano po. So, ipagdasal na lang po natin sila, no? Hindi lang po si Pangulo Duterte, pati yung mga taga-suporta po ng mga Duterte po, mga kabida, na sana po ay pagdating ho ng 2028, intact pa rin ito, no? Intact pa rin sila. Okay? Para po sa inyo, ano po ang inyong pananaw at opinion ho dito, ano? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all, para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.